July 1 ang release ng first batch SSS pension para sa July 2024. Ilang araw na lang ay matatapos na ang June at madami sa ating mga SSS pensioners at viewers ay gustong malaman kung kailan ang release ng SSS pension para sa buwan ng July. Mas maaga ba ito ibibigay o i-release? Para malaman ng detalye, panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ilang araw na lang ay matatapos na ang buwan ng June at lahat ng SSS pensioners ay gustong malaman kung maaga ba ang release para sa mga first batch. Ang SSS pension ay nire-release 2 beses sa isang buwan. Para sa first batch, ito ay binibigay tuwing first of the month at para sa second batch ay tuwing every 16th of the month. Para sa buwan ng July, ang July 1 ay papatak ng Monday at dahil hindi ito pumatak ng weekends o holiday, as is lang po ang release date at hindi ito maaga o advance makukuha. Para sa mga bagong SSS pensioners at nalilito kung ano ang DOC o Date of Contingency, dito po nakabase kung kayo ay first batch o second batch sa schedule ng release ng pension. Una po para sa petsa ng kapanganakan o kung kailan na kumpleto ng pensioner ang qualifying conditions para po ito sa mga retirement benefit o retirement pensioner, dun po nakabase ang inyong DOC. Petsa ng pagkamatay ng miyembro para naman po sa survivorship pensioner at petsa ng operasyon, pagtatapos ng pagkakasakit o petsa ng physical examination, alinman ang naaangkop para naman po sa disability pensioner. So wag po malito, yun po ang basehan ng inyong DOC o Date of Contingency kung kayo ay first batch o second batch. Para naman sa second batch ay sa July 16 o Tuesday papatak ang pension release schedule. At dahil hindi ito pumatak ng weekends o holiday, as is lang din po ang release date at hindi ito maaga o advance makukuha. Usually 4 p.m. onwards, nire-release ang inyong pension. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Tita Eda, make sure na mag-subscribe kayo para every time na may upload ako ng new video ay manonotify kayo. At update na din po sa SSS second tranche kung ibibigay ba ngayong July. Madami po kasing nagtatanong sa comment section kaya dito ko na lang po isi-share ang pinaka-latest na interview ni SSS President at CEO Rolando Makasahit tungkol sa usapin na ito. Kailan po ibibigay yung 1,000 pang natitira na ibibigay para sa mga pensioner na seniors? Eto, makinig kayo ng mabuti. Kasi ako po ay hindi politiko, hindi ako bolero. Okay lang. Alam niyo po, ang SSS po ay may 3.5 million pensioners. 43 million miyembro. 3.5 million po pensioners. Klaro na sa inyo? Sa 1,000 po, ang gastos ng SSS, 3 million times 1,000 po. Magkano po? 38 billion. 3.5 billion po a month. Okay? Sa isang taon ho, kasi may bonus kami. So times 13, roughly po, ang 1,000 piso na binibigay ko po kasi pensioner din ako ay ang gastos, ang lumalabas na pera po ay 45 billion a year.
Naintindihan nyo na po ang epekto? In 10 years po, 450 billion pesos ang lalabas. Naintindihan nyo na? Klaro na po sa inyo. Kaya po ang pagbibigay ng 1,000 ay kailangan masusing pag-aaral. Kaya naintindihan nyo na po? Kasi po, hindi po ako madamot. Tanungin niyo po sa kanila. Ako yata po ang pinakagastador na presidente ng SSS. Pero po, binabalanse ko the financial viability. Ibig sabihin, ang safety po ng SSS. Para po ang mga bata tulad ninyo, tulad nila po, ay may pera pa ho. Kasi po, kung in 10 years gagasta ako ng 450 billion, sir, hindi naman po maliit ang 400. Sana po, naintindihan nyo na ngayon, yung 1,000. Kasi ang dating po, maliit. Pinagkakait ko pa yung 1,000. Ngayon, alam nyo na kung paano po ang ibig sabihin ng 1,000. Babalansehin ko yun. Kaya ho, hanggang ngayon ho, kahit anong pag-aaral, sabi ko, pipilitin namin, pero ho, I have to talk to the president, paano to. Parang malaki masyado po yung amount. Ayoko naman po kung ano mangyari sa SSS. Baka ho, mga bata, saan na si yung SK na pumirma sa akin kanina, pag ginawa ko yan, baka after 20 years. O, tama ba ako? Ngayon naintindihan nyo na. Klaro na sa inyo, ha? Hindi ho ako, At saka ho, hindi totoo na malalaki ang sweldo namin. Huwag kayo maniwala doon. Kami po ay subject din po sa salary standardization law. Hindi po kami malaki ang sweldo po. Alam niyo po, aminin ko na sa private ako nagaling, kaya medyo mas malaki ng bahagya yung sweldo ko sa private kaysa sa government. Hindi ho totoo na pinapaakyat namin yung sweldo namin. Bawal po yun. Nakita niyo naman po itsura ko. Ganito pa ho yung mga... Ha? Gusto ko ba marinig yung sinabi niyo? Anong sinabi niyo? Pogi-pogi! Ma'am, gusto niyo doblehin ko yung pension niyo? Pogi po kayo. Talaga, hindi. 10 more questions. Po, suggestion lang po. Hindi ho ba pwedeng, kasi law po yun, di ba ho, pinasa sa law, yung 2,000 na ibibigay, na binigay ng 1,000. Hindi ho, wala akong utusan. Okay. Tapos po ngayon, pwede po bang mag-suggest na dapat po magkaroon lang ng 1,000 additional dun sa mga may age limit or dun sa total pension na hindi pa umabot ng 10,000. Kaparehas ko po, ako po ay kumatanggap ng pension ng survivor na 2008. Sumatanggap ako ng retirement ko na 3,004 dahil nadagdagan lang ng 1,000. Dati akong 2004, dating 1,000. I like your idea. Pag-aaralan ko po yan. Ha? Pag-aaralan ko po yan. Kung pwede po lang po sana. Pag-aaralan Salamat ko po. yan. Ha? Pag-aaralan ko talaga yan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.